this is not for, hindi lang siya para sa mag-asawa. But I can assure you po, kung sino po ang mga single dito, ay para din po sa inyo to. Hindi po ito para lang po sa mag-asawa na kinasal na, nagsasama na. Ito po ay para din sa mga kabataan na nag-iisip na mag-asawa at nagko-contemplate na maghanap ng kanilang mga partner. Alam niyo po, gusto ko lang pong purihin ng Diyos kasi 4 years ago, I was just trying to figure out my life. May nakita ko akong Facebook memory 4 years ago na nasa Pampanga po ako isang layman na nag-training po sa church dati. Fast forward, hindi ko po ini-imagine at hindi ko rin po pinangarap na mapatpad po sa kalaking church. And then, napakalaki po ng church na to. At pinapangarap ko ng ibang mga pastor, pero po ako hindi ko po siya pinangarap. Pero pinagdalaw sa akin na aking Panginoon Diyos. Nagtutugma po yung kwento kasi naghahanap na po ang iglesia nito, ang church na ito, ng yung pastor. And ang timing lang kasi po mahilig din ako sa mga bata, sa mga kabataan. Ang aking passion ay ang mga youth. It breaks my heart every time I see a youth na umaalis ng church na hindi nagiging kagalakan sa kanya ang pagsisimba at pagpunta sa ating iglesia. Kaya nga po, ang mensahe ngayong umaga nito ay isang point of view ng isang tao nag-contemplate na mag-asawa. Brother Kevin, ano ba kong kiramdam? Pagka nandiyan ka na. Kasi po, noong ako po ay wala akong partner. By the way, ang aking partner po ay nasa ibang bansa. If you are watching this, thank you for guiding me. Thank you for helping me. At nandito ako ngayon dahil sa tulong mo. And if you are watching this, may the Lord bless us at matuloy ang ating mga plano sa buhay. Amen? So may mga asawa po din sa pakisabi nga po, Amen? Masaya pa kayo na may asawa kayo? Yung mga walang partner, say, praise the Lord! Masaya pa kayo na wala kayong mga partner? Yun, maganda. Amen! Alam niyo po, nung ako'y wala akong partner, sikat na sikat ang book na I love you. Sino nakabasa ng book na I love you? Taas ang kamay. Aba? Meron? Nung binabasa ko po siya, doon po na-quote yung love is not a feeling. Sino pa minag ko sa quote na yun? Love is not a feeling. Taas po ang kamay. Sino mga nakabasa? Naalala niyo po ba yun? Nung binabasa ko po yun, sabi niya, love is not a feeling. So sabi ko rin, nararamdaman ko. Then I realized na yung aking mga book ay hindi siya yung ma-cover lahat ng pangangailangan ng isang nag-iisip pumasok sa isang relationship. I'm not saying that it's not a good book. It's a good book actually. To inform you na meron something more than just a feeling. Nasabi ko sa book, love is not just a feeling. It's a principle. So yung feeling dapat mag-under siya ng control ng principle. Kaya kung pag umahanap ng partner, dapat hindi nangingibabaw ang emosyon natin. Nangingibabaw yung ating prinsipyo na pinangahaw. And nung medyo, sabi ko tapos na, magbasa pa ako. Letters to Young Lovers. Sino po familiar doon sa Letters to Young Lovers? Nung binasa ko po siya, sabi ko hindi siya para sa akin. Kasi yung sinasabi ko mga advices ni Mrs. White is nakadepende kung ano yung sitwasyon ng kanyang sinasabihan o binibigyan ng advice na couple. So hindi siya para sa akin na nag-iisip na pumasok sa isang relationship. Alam niyo po, ang aking journey
Kilala niyo po si Sakurai? Yung laging palpak sa babae. Nung bata po ako, nanonood ako ng Islam ba? At ang isang bida doon, ang pangalan niya is Sakurai, lagi siyang palpak pagdating sa babae. Ganun po ang inyong lingkod. And actually, yung partner ko po ay siya ang aking una na girlfriend. No, ako po ay 30 years old na. Kita niyo po, kung gaano po ako kamana sa babae. Inumpisahan ko ng 15. Nakahanap ako ng 30 na ako. And then, kung binabasa ko po na yun, I realized na parang kulang, meron akong hinahanap. Then I tried, actually yung partner ko po, tinry namin maghanap ng book na magkakaroon ako ng isang angulo, isang view na kung saan iba sa aking mga nabasa. And that was the time na na-encounter ko po yung book na The Meaning of Marriage ni Timothy Keller. Nung binabasa ko po yun, doon ko po nakita yung pag-ibig through the lens of the gospel. And love becomes more powerful and mas gugustuhin ko yung ganong klase na pag-ibig. If we look at marriage as an economic proposition, magkakaroon po tayo ng ibang reaksyon, ibang pakikitungo sa partner natin. Ano kung ibig sabihin sa economic proposition? Sa panahon po natin ngayon, sa mga kabataan, they don't want broke men. Ang yun po yung nakikita ko po sa internet. Sa mga kabataan natin, nakikita niyo po ba yung mga ganong klaseng prinsipyo? Broke men. I don't deserve. Nakikita niyo po? Ito po ang nakakalungkot para sa akin. Gusto kong mag-comment, brother David. Pero hindi pwede. Kasi yung aking view ay iba. Kasi tinitingnan ko ang marriage through the lens of the gospel and I see it in the light of the gospel. Nakikita ko kung gaano kaganda ang marriage kasi ito po ay instituted by God at ito hindi ginawa natin. Ito po ay isa sa mga ginawa ng Diyos, even the entrance of the sin. So it is a wonderful tawag dito, endeavor. It is a wonderful relationship between the two person na mag-asawa. Kaya naman nalulungkot ako na yung aking mundo ngayon ay ibinaba yung value ng marriage sa isang bagay na hindi na gustuhin ng mga tao. Alam niyo kung panahon na yun, mas gustuhin pa ng isang tao na isang kabataan na mag-alaga ng aso kaysa mag-asawa. Ayun po yung nakakalungkot na part. Ang pag-aalaga ng mga hayop ay hindi naman masama. Pero hindi ko po din sila masisi. Kasi they have a different view about marriage. Kaya nga ang message ko ay entitled Marriage for His Glory. Kasi it is designed for us to be developed and become a Christ-like in our character. Hindi po siya dinevelop para lang po magkaroon tayo ng kompanyo. Hindi lang po siya dinevelop para magkaroon tayo ng makakasama sa buhay. Ang sabi nila, pag malungkot ka, mag-asawa ka. And that's true. Magkakaroon ka ng kasiyahan pag may asawa ka. Pero hindi lang po iyon. Marriage was designed para magkaroon po tayo ng development at maging kagaya natin si Jesus. Amen po ba mga kapatid? Di ba nabago po yung pananaw niya sa pag-aasawa? Kasi ang sabi nila, kapag nag-asawa ka, sa una lang mahirap, tama mali. Kasi habang tumatagal, mahirap siya ng mahirap. Sabi nila. Pero that is true. Mahirap po talaga kung may asawa, tama mali. Hindi ko po alam kung pero sa aking experience na may partner, parang hirap. Pagka nandun yung nasa face ng
why, kailangan natin tingnan yung pag-aasawa through the lens of the gospel. Kasi it's true, marriage is hard, but it is also a wonderful journey for both. Mahirap mo talaga, pero it is also a wonderful journey sa mag-asawa. Amen ba? Parang ayaw niyo po mag-amen na. Hindi ba kayo nasisiyahan sa journey ninyong mag-aasawa? Kaya nga po, titignan po natin yung isang chapter ng Ephesians kung saan pinakita ni Paul kung ano yung dapat gawin ng mag-asawa at ng pamilya. So if you have your Bible with you, let's open it in the book of Ephesians chapter 5 start tayo sa verse 1. Start po tayo sa verse 1. Sabi po dito, imitate God. Imitate God. Tinignan po po yung word na imitate at yung disciple, halos parehas sila. Yung disciple, it implies imitation. Ginagaya mo yung ginagawa ng master mo. So sabi ni Paul, imitate God. That is the framework na kailangan malaman natin, especially dun sa nag-contemplate na mag-asawa yung hanap ng partner. Ito po yung pinaka-crucial na point. Ito po yung framework na kailangan natin tandaan para sa paghahanap natin ng partner, magiging okay ang lahat. Bakit? When Paul said, imitate God, ini-expect niya na gagayahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay na natin gagawin. Nasabi nga dito, therefore, in everything you do, because you are His dear children, meron tayong identity sa Kanya. Kaya tayo gumagaya sa Diyos kasi tayo yung anak niya. And ito po yung nakakatuwa sa mga bata. So may mga anak po dito. Ewan ko kung makaka-relate kayo kung sasabihin yung tama ng aming sinasabi. Meron po akong pamangkin na simula ng pagkapanganak hanggang ngayon, inaalagaan ko. And there was a time na nagbabasa ako ng Bible. Siya ay tumagin sa akin, alam mo kapag kahit hindi mo anak yung bata, pag lagi kanyang kasama, at lagi pinapakita mo na pagmamahal, didikit at didikit sa iyo. Lagi na lang sa bahay, dito. Minsan yung tenga ko na nabibigay na sa word na dito. Pero gano'n yung bata. So nakita niya ako nung babasa ng Bible, hinawakan niya yung isang, naghanap siya doon sa shelf ng book. Kinuha niya sa kanya, dito nagbabasa din ako. Pero hindi pa siya doon marunong magbasa na time kasi parang 4 years old pa lang siya doon. Hindi pa siya marunong. So ano ibig kong sabihin? Pagdating sa paggaya, ang pinakamagaling ng mga bata. Yung word na imitator, maaaring natin gamitin yung word na mimic. Alam niyo yung mimic? Yung mime. Alam niyo yung pantomime? Ganun po. Ibig sabihin, we have completely imitate Jesus sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Especially, pagdating po sa pag-aasawa. Okay? Hindi kasi po, ito po yung framework na ating kailangan tandaan at isa-isip. Dahil dito po, iikot yung ating journey sa pag-aasawa. Take note po doon sa mga single at nag-contemplate yung mag-asawa. Ang sabi dito, live a life filled with the verse 2, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So doon pa lang sa first 2 verses, makikita na natin yung framework and yung extent ng ating gagawin para sa ating partner. Hanggang saan? Ang sabi dito, gagayahin natin si Kristo. Ano yung example niya? He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, as a pleasing aroma to God and to death. Kaya sa pagkinakasal, till death do us part. Kasi hanggang kamatayan na yun, gagawin natin yung bagay na yun.
And then sa verse 21, nakalagay ko dito, i-skip na po natin yung iba, and sabi dito, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Maraming nagsasabi, kaya ayaw nila mga babae, alam mo po yung mga babae, gusto nila maging strong, independent woman. Tama? Kaya ayaw nila mag-submit sa mga lalaki. At pag walang submission po sa marriage, masisira po ang inyong relationship. Bakit naging maganda ang submission? Sa tingin nyo? Kasi una pa lang, sinabi na ng verse, gagayahin natin ang ating Panginoon. At mamumuhay tayo ng may pagmamahal sa ating puso. Mga girls, mga ladies, di ba mahirap magsabi kapag yung nakikita mong partner o yung partner mo, hindi mo nakikita na pwede ka magsabi. Pero once nakita mo na loving yung partner mo at inaalagaan ka ng maayos, talagang lahat ng ayaw mo, ginagawa niya. Ayaw mo magsaing, siya magsasaing. Ayaw mo maglaba, siya maglalaba. Di ba ang sarap magsabi doon? Ayaw mo, tama mali. Amen? Kaya yung tunay na lalaki, tigasin. Alam niyo ba, meron po akong hinahangaan na mag-asawa ko dito sa Quezon City. Kaibigan ko po siya. Yung kanyang asawa, pag nagkikilala kami, nanonood pa nga ng NBA. Diba lang siya? Habang nanonood. Pero siya naman, lagay naman. Asawa niya ka naman ang habang nanonood ng NBA. At alam niyo po, natutuwa ko na parang sinasabi ko, gusto kong maging ganitong klaseng mag-asawa. Tigasin ako. Ako yung tigasin. Alam niyo po kasi bakit hindi maganda tingnan sa panahon natin ngayon. Kaya ayaw ng mga tao ngayon na magsabit sa mga lalaki kasi hindi nila nakikita si Kristo sa buhay ng lalaki. Kapag hindi natin nakita si Kristo sa buhay natin, mahirap magsabit. Hindi po ito para lamang sa babae magsasabit. Ganon din po ang mga husband magsasabit sa babae. Minsan po kasi, kung titignan natin, ang pangit ang akala natin yung subordination is inferiority. Inferior na kung sino yung magsasabi. Pero sabi doon, gagawin natin yung submission out of our reverence for Christ. Gagawin natin yun as a form of our worship, our devotion. Magsasabit ako sa partner ko, hindi lang babae, hindi lang lalaki. Magsasabit ako sa partner ko kasi ito yung devotion ko sa Diyos. Nakikita niyo na po yung dynamic transformation kapag yung ating view ng marriage ay nakasentro at naliliwanagan ng mabuting pabalita ng Diyos. Nagkakaroon ng magandang meaning yung ating mag-aasawa, yung ating relasyon sa isa't isa. Bakit po ito yung ating kagustuhan ng message? Alam niyo po kanina, inisip ko, paano ba ito uumpisahan? Una, wala pa akong nasawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero I believe na kapag naayos ang pamilya, ito po yung nakakalam ko. Kapag kasira ang pamilya, hindi lang po yung ating society ang maapektuhan, kundi yung ating welfare sa loob ng iglesia. Kapag sira-sira ang relationship ng family sa loob ng church, magkakaproblema po ang church. That is why I want you to see your partner. Tingnan nyo nga po yung mga partner ninyo kung nandito katabi ninyo. At tingnan nyo siya kung paano siya tinitingnan ni Jesus. Kasi that's the gospel. He died for us. At yun yung gagawin natin sa partner natin. Sabi ko dito, the Lord Jesus has not been correctly represented in His relation to the church by many husbands in their relation to their wives, for they do not keep the way of the Lord. They declare that their wives must be subject to them in everything, but it was not the design of God that the husband should have control
ginawa tayo ng Diyos out of His love, kaya nagkaroon tayo ng freedom na pumili sa ating, para sa atin. Pero may risk ang freedom. Kaya nagkasala sa kanyang pagkakita. And that is why we have to remain in close relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Kapag hindi mo nag-remain yung ating relationship, hindi lumalago yung relationship, magkakaroon ng problema yung magkasama. Kaya sa mga single na nagpo-contemplate pumasok sa relationship, ang titignan yung una, kailangan ginagaya si Jesus. Next, he must be under the rule of Christ that he may represent the relation of Christ to the church. If he is a what? Coarse, rough, boisterous, egotistical, harsh, and overbearing man, let him never utter the word that the husband is the head of the wife. And that she must submit to him in everything. For he is not the Lord. He is not the husband in the true significance of the term. Sa Adventist home po ito. Binasa ko ito eh. Sabi ko, hindi pa pwede mo pamilya. Hindi ko makarelate. Wala pa ako ano eh. Pero ito yung sinasabi na firm sa atin. Kapag hindi nakikita si Kristo sa buhay ng partner natin, hindi tayo magsasakit. Kaya ito rin yung sinasabi ng, kung papansin nyo dito sa Ephesians chapter 5, ito rin po pumapasok yung children, obey your parents. Di ba? Nagagamit ko madalas na abuse yung verse. Kasi bakit? Tinatry nilang kontrolin ng mga anak using the verse. Ginigil trip. Pero hindi naman nakikita sa kanila yung karakter ni Kristo. Anong mangyayari? Hindi maniniwala yung mga bata. Kaya babalik pa rin tayo doon sa framework. Imitate God in everything we do. Even in leadership sa loob ng tahanan. Ano yung pinakitang leadership ni Kristo? Servant leadership, pinaglilingkuran niya yung tao sa paligid niya. At ganoon din dapat yung maranasan natin sa partner natin, pinaglilingkuran natin yung bawat isa. At masaya tayo pinaglilingkuran natin yung bawat isa. Hindi lang yung isa, hindi lang yung lalaki, hindi lang yung babae. Kaya nag-re-enjoy kayong mag-submit sa isa't isa. Kasi bakit? Nagtutulungan kayong maging kagaya ni Kristo. Alam niyo po, minsan tumaagri din ako sa ano eh. Ikaw na nga ng partner ko, paaway ko pa. Ikaw na nga ng partner ko, nakaaway ko pa. May mga ganon. Pero hindi dapat ganon. Kailangan magkakampi kayo sa lahat ng bagay, lalo sa hirap ng panahon ngayon. Diesel 136. Isipin niya yung babae lang nagmamanage, babae lang lahat, o lalaki lang lahat ng tumubay. Kung wala kayong harmony sa isa't isa, paano kayo mag-overcome yung difficulties ng buhay? That's why mga kapatid, dito nagiging mahirap yung pag-aasawa and at the same time, nagiging wonderful yung journey because you have a chance na i-express sa bawat isa yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sabi ni Calvin Rapp, Christ's submission to the Father is not a statement of inferior rank, but an implementation of complementary function in a united together. Hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo sa buhay. At kasama niyo si Kristo na ino-overcome lahat ng difficulties na mag-asawa. Kaya sa mga, ito po na-realize ko, nasabi ko sa sarili ko, hindi ako, yung magiging partner ko, yun yung sana huli. Bakit? Ang hirap kayo mag-start kapag nag-break. Tapos, nahanap ka ulit, ang hirap mag-good night yung hindi ka na naman, mag-effort ka na naman Alam niyo po kasi, ang aking sweetheart ay taga-Tanay. Nung niligawan ko po siya, lagi ako nasa Tanay, biyahe-biyahe. Sabi ko, sabi ko sa kanya, kung mag-inig tayo, wala nang hiwalayan to. Kasi parehas kami nag-inig eh. Magpapakasal tayo, pag-inig tayo. Okay naman sa kanya. So tinuloy ko, pasok
sa ating sarili. Pinagtutulungan namin na move forward yung aming mga plano sa buhay. Kasi hindi po talaga dapat sa mga kabataan natin, huwag kayong magkahanap ng boyfriend lang. Maghanap kayo ng asawahin nyo na. Kasi bakit sayang ang pera kaya? Alam mo, nung graduate ako sa iyo, meron ako 5,000 na naipon. Sabi ko, pambibili ko ito ng topic kasi wala ko sa iyo eh. Pambibili ko ito ng topic. Ano hindi ko uubos? Buti na lang sinagot ako agad. Kung hindi ako wala na akong pag-date. Diba? I mean, kung maghahanap lang din kayo ng partner, siguraduhin nyo na po. Naaasawahin kayo. Kasi bakit? Kapag tinignan nyo yung partner ninyo, at naghahanap may naniligaw sa inyo, naniligaw at tinignan mo, ay hindi pa siya ready. Ay, huwag mo na. Huwag niyang subukan kasi mahirap dito pala sa pinag-uusapan natin, mahirap na Yeah, choose a partner that you are willing to sacrifice. You are willing to spend your entire life. Kapag hindi, huwag na kayo pumasok sa relationship. Kasi the goal of relationship, the goal of marriage is to help each to develop a Christ-like family. So sa Ephesians, ipinakita sa atin, ito yung outline. Pasa na natin ito. Sabi ni, alam niyo talaga, ako talaga gusto ko maghanap ng mga babasay na sa pag-aasawa. Kaya ito pong ito mga author na po ito, ito po mga author na ating discover ko siya. Siya po yung author na marriage and family sa ating handbook. Ang sabi niya po doon, marriage is expected to offer growth, to be a haven of peace, tranquility, and forgiveness when we have sinned against each other. Marriage wants to be a foretaste of God's future kingdom. Kaya kung hindi nararanasan ng mag-asawa ang langit dito sa lupa, paano pa ang buong pamilya? Diba? Kung hindi nararanasan ng mag-asawa yung langit dito sa lupa, kapiling yung iyong partner, paano pa yung buong pamilya? And that's why, first point, I want you to love like Jesus. Ephesians chapter 5, verse 25, verse 20, and 22, 27. For husbands, this means love your wife just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present her to himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Kung magmamahal tayo, mga kalalaki, magmahal tayo kagaya ng Kristo, na kaya natin magsakripisyo sa lahat ng bagay. At ang sakripisyo natin ay gagayahin natin kung paano nagsakri si Jesus Christ. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Kapag nagmahal tayo, magmamahal tayo katulad ni Kristo. Ipinakita niya sa atin kung paano magmahal. Kaya sinasabi ko kanina na ang pag-aasawa kailangan natin tingnan sa mata, sa lente ng mabuting pabalikan ng Diyos. Kasi nakita natin sa krus kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili para lang ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig. At yung bagay na yun ang magbibigay sa atin ng idea kung paano natin mamahalin ang ating partner at kung paano tayo magsasabi sa ating mga partner. I realized and I learned
inyo. Alam niyo po, nung mga bata po kami, nakita ko sa aking ama, na kahit walang-wala kami, sinisikap niya na mabigyan kami at may pakita sa aking nanay na mahal na ito. May ngalan. May ibang nangyari. At nakakalungkot dahil alam lumaki ako sa isang broken family. Kaya, hindi ko lubos maisip, minsan talaga, ang pag-iisip ko, paano maging tatay? Wala naman ako nakita tatay sa aking laki. Alam niyo po kung saan ko nakita sa loob ng church. Naging extension to ng aking family. Lumaki ako walang magulang, walang nanay, walang tatay na kasama. Pero pag-ibig ng isang ama ay naranasan ko sa mga elder, sa mga kilalang tatay sa loob ng church, sa Beto Church, sa Las Piñas. Kaya mga kapatid, kung wala tayong idea kung paano dapat umibig, kung paano magsubmit, yung mga asawang lalaki, lagi yung pong tatandaan ng ating way ng pag-express ng pag-ibig sa ating mga partner ay kung paano ipinakita ni Kristo yung kanyang sakripisyo sa kanyang iglesia. Ayun po yung Father. Kaya hindi pwede mawala sa mga lalaki, sa atin. Hindi dapat mawala sa atin ang laging pagbabasa ng Bible. Kasi si Kristo lagi nang pinapasa sa mga. Si Kristo lagi nakikita ang nananalangin. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Sa mga asawang lalaki dyan, basahin niyo po lagi ang inyong mga Biblia at makita ninyo kung paano umibig si Kristo sa kanyang iglesia. Kailan ba kayo ulit nagkailangan sa mga misis ninyo? Alam niyo po, ito po yung kailangan nagbago po yung yung word. Minsan, yung I love you, ipagluto na kita. Meron pa kayo? May ganun pa kayo? Mga tatay na ganun pa sa kamay. Maging proud naman kayo. Ayaw nyo bang maging huwarang asawa? Maging proud kayo. Minsan yung I love you, imamasage kita. Love, sorry po. Habang ko na magsasalaba. Minsan ganun yung I love you. Pero kailan kayo last time nagsabi talaga I love you, mahal na mahal kita? November 14 na. Or nung anniversary lang. Nung birthday lang ng partner. Hindi mo dapat. Kailangan yung sabihin natin yun. Kasi lagi pinapakita sa atin ni Kristo yung pag-ibig nyo. Lagi natin nararanasan yun. Kaya lagi din natin iparanas yun sa partner natin. At yung mga single naman, kung hindi marunong mag-I-love you, kung hindi kayo kaya paglikuran ng mga nanliligaw o yung mga hindi nyo kaya paglikuran yung nililigawan ninyo, aralin mo. Aralin mo. Ito yung sinasabi ko, kaya gusto ko ng mga yun Kasi sila yung mga future generation ng ating church. Kapag nagkaroon sila ng problema at hindi na solusyonan, doon magkakaroon din ng problema yung future ng ating church. Kaya itong message na ito ay intended din for youth na single. Kaya makikita niyo kung ano yung hahanapin ninyo sa lalaki o yung hahanapin niyo sa babae. True greatness is not shown by playing the boss, but by taking the lower road. Sino sa inyo dito yung marunong magparaya? Kung hindi marunong magparaya, aralin. Hindi ko sinabi kung pinagawin, aralin. Ito po yung maganda sa ating journey as Christian. Yung mga bagay na hindi natin alam na tututuhan natin habang tayo panahon sa panahon. Amen? Yung mga bagay na hirap tayo i-give up, natututuhan natin i-give up dahil sa tulong ng Diyos. Pangalawang punto, love your partner as yourself. 28 verse 28, in the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body,
but feeds and cares for you, just as Christ cares for the church, and we are members of His body. Alam niyo po, kung sinagot ako ng aking sweetheart, naka-PDF. PDF 5. Naka-email. Alam niyo po nakalagay ito. Thank you daw kasi pinagpalat ko siya ng rambutan. Thank you daw kasi pinag-siservan ko siya ng food bago ako kumain. Thank you daw kasi alam niya kung kailan ako tutulog. Then I realized, wow, service ang pinakamagandang way to express your love. Kasi kung paano mo alagaan yung sarili mo, dapat ganun din pag-aalaga mo sa partner mo. Kaya inaalagaan mo na maayos ang sarili ko. So I gave the best service to his partner ko. Doon pa lang susukat kung gaano ka ganda yung dynamic relationship. Then naalala ko yung stories I love you. Yung lalaki nagtatanim siya ng gulay, pang pickles. Cucumber ba yun? Ano bang tawag ko? Cucumber, di ba? Nagtatanim siya noon. Tapos yung asawa niya, ginagawang pickles yun. Nung namatay asawa niya, sabi ng lalaki, nakita siya naman, ba't ka nagtatanim ka ng cucumber? Kasi gusto ng mama mo yung mga gumawa ng pickles. Na-realize niya, nakita niya, na parang hindi pala gumagawa yung pickles yung asawa niya kasi gusto lang gumawa ng pickles. Gumagawa ng pickles yung asawa niya kasi nagtatanim siya ng pickles. So ano po ito? Mga kapatid, sa ating partner, sa inyong mag-asawa, kailangan nakikita din yung pinaglilingkuran niyo yung bawat isa. Kailangan pinaglilingkuran niyo yung bawat isa. Masaya kayo pinaglilingkuran niyo ang bawat isa. At masaya kayo nakikita masaya yung reaksyon ng inyong mga partner. Alam niyo po, sa buhay ng isang tao, kapag tinitignan natin ang ating Panginoong Diyos, lahat na lang na kanyang puntahan, pinaglilingkuran niya ang mga tao. Napansin niyo po ba yun? Lahat na lang ang puntahan niya, pinaglilingkuran niya ang mga tao. Ganun din dapat sa akin makita ang paglilingkod. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para doon sa tao kasama natin. Kaya nagiging maganda ang marriage. Kasi parehas kung nai-enjoy yung pinaglilingkuran niyo ang bawat isa. Sino po sa partner dito nag-enjoy ng masaya? Sobrang saya namin pag pinaglilingkuran namin ang bawat isa. Sila lang. Taas niyo po, maging proud kayo kasi doon po ninyo maipapakita yung pag-ibig ni Kristo. Dahil si Kristo, ipinakita niya yung pag-ibig niya through service. At kung hindi natin nakakalungkot pa, minsan, ginagawa kanila yung babae. Minsan, ginagawa kanila yung lalaki. Huwag dapat magkaroon kayo ng joyful moment every time na meron kayo ginagawa mag-asawa na magkasabay, na magkasama. Kasi kung hindi magiging masaya ang relationship niyo dalawa. Ang pinaka-gusto kong ginagawa namin ng aking sweetheart, pag-usapan yung bagay na natutuhan namin sa Bible. Pag-usapan yung mga bagay na natutuhan namin sa mga librong binasa namin. Higit sa lahat, masaya namin ginagawa na paglingkuran namin yung isa't isa. Kasi bakit kung hindi namin gugustuhin yun, ay huwag na lang kami magpatuloy. Kasi habang buhay natin ang gagawin yung paglilingkod na yun sa ating mga partner. Kaya yung mga single natin mga youth, yung mga naghahanap ng partner, kailangan gugustuhin ninyo na paglingkuran yung partner na pinaglingkuran ninyo. Kasi kung hindi, huwag nyo na pong ituloy. Ayusin nyo muna nyo po ang inyong sarili. Kasi tandaan po natin, ang sinasabi sa atin na Bible patungkol sa pagkakasawa. Ang pagkakasawa ay tinutulungan tayong maintindihan yung gospel na ating
yung gospel na pinoproclaim natin, tinutulungan tayo maintindihan yung ating relationship bilang partner. Kaya mga kapatid, kung titignan natin yung aming mundo ngayon, dapat tayo yung unang tawag dito, forward at nagpapakita kung gaano maganda ang magkaroon ng isang partner at kung gaano maganda magkaroon ng isang Christ-centered na relationship. Kasi kung hindi, mahihirapan tayo ipakita yung magandahan ng pag-aasawa na pinakita sa atin sa Biblia. If you want to love in marriage as Jesus loved, we must bring this Jesus into our personal life and into our marriage and live with Him constantly. Then we will receive the strength for selfless love. Again, sa pag-aasawa, magsasakripisyo tayo ng magsasakripisyo hanggang sa tayo na ganun po katagal natin gagawin ito. Ganun po katagal natin gagawin. At yung mga bagay na yung dapat nagbibilis natin ng kaligayahan. At yung bagay na yun ay dapat natin nararanasan sa ating relationship, sa ating Panginoon Diyos. Kaya naalala ko po yung message ni Brother Kevin last time about sa marriage and family din. Kaya mahalaga din yung personal family devotion. Kaya sa mga partner, dapat lagi nyo pong ipinipil up yung inyong mga tangke ng pagmamahal. Gamit nyo po yung pag-ibig ni Kristo. Lagi kayo nangingi. Nasabi ng Timothy Keller sa kanyang book, tayo kayo nauubusan din. Sino po dito yung minsan sumasalita para sasabihin nyo hindi na kita mahal? Minsan di ba kumaabot po kayo sa punto na parang sasabihin nyo, ang hirap naman ito mahalin. Ang hirap naman ito galing paglikuran. Ang hirap naman magsakripisyo para dito. Alam niyo kung bakit? Kasi nauubos po yun. Kaya kailangan natin i-fill up po lagi yung tangke natin, i-reserve po natin sa pamamagitan ng constant relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi sinasabi sa atin ng Bible, God is love. Siya ang source ng pag-ibig. God's love enables us to love other people, especially yung partner natin. At kung hindi natin na-experience yung araw-araw, panigurado po, mauubusan po kayo. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na lagi natin ituon yung ating puso't isipan sa ating relationship sa ating Panginoon. Huwag na huwag po natin gagamitin yung ating relationship na yun sa ating Panginoon para kontrolin yung ating mga partner. Hindi. Gagawin natin yun kasi gusto natin mas mahalin pa natin yung ating partner. Mas mabigay pa natin yung best para sa ating partner. Ito po yung bagay na minsan nagpaparealize sa akin. Ang pag-ibig pala, hindi mo ginagawa yung bagay para sa iyo. Ginagawa mo yung bagay para sa iyo. Kasi si Jesus, ginawa niya yung bagay na yun para sa atin. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. Lastly, love and discipline. Hindi po tayo itigil na mamahalin ng ating mga partner. Habang buhay natin mamahalin ng ating mga partner. This is a great mystery, but is an illustration of the way Christ and the church are one. So again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Mga kapatid, so pinakita sa atin ni Pablo, pinapakita sa atin na sa bagay na ginagawa natin, sa bagay ay pinapakita natin sa ating mga partner, sa mga tao sa paligid natin, tandaan po natin na gagawin po natin yung ang sabi ko sa Corinthians, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Ang pag-aasawa, isang napakahirap na bagay. Kasi bakit? Ipinapakita sa atin na akala natin, kilala natin yung mga partner natin. Pero nung nag-asawa tayo, hindi pa pala natin kilala yung ating mga partner. Sino po yung nakarealize yung gano'n at yung nagkasal? Alam niyo po kasi kung bakit? Kasi may mga bagay po tayo talagang hindi malalaman, not unless we are in close proximity doon sa tao. Kaya mas nakikilala natin yung ating partner habang tumatagal at tumatagal. Mas ginagawa natin yung mas makakapagbigay ng saya doon sa partner natin. Kaya mas ginagawa natin yung mas makakabuti doon sa partner natin. Kasi mas lalo natin nakikilala yung ating partner. Kaya naman mga kapatid, lagi natin tinitingnan dapat yung mga partner. Gusto mga sikil, kaya lagi dapat ninyong titingnan yung mga tao kung inyong mga prospect kung paano sila tingnan ni Kristo. Kasi kung hindi, aayawan niyo po yung ugali ng bawat isa. Imagine, pag nung nakikasabay sa kanya na-realize, ako ganito pala ginagawa nito. Ako ganito pala siya. Pero hindi dapat itong maging dahilan para tumingin tayo na umibig, express yung Panginoon. Kasi si Kristo, nung nakita niya ang makasalanan tayo, hindi niya inisip na tumingin. Inisip niya magpagulo at ipakita sa atin ang pagtulungan. Kaya mga kapatid, dalangin ko sa ating bawat isa, lagi natin titignan yung ating mga partner kung paano tingnan ni Kristo tayo bilang mga kasalanan. Lagi din natin tatandaan na gagawin natin yung bagay na ito na mabuhay. Lagi natin tatandaan na sa relationship lagi may sakripisyo. At lagi natin gagawin yun na may deny sa ating puso kasi ginagawa natin kung para sa isang tao na pinakamamahal. Again, love like Jesus loved. Love your partner as yourself. Aalagaan natin kung paano natin alagaan ang ating sarili at kung paano alagaan ni Kristo ang kanyang iglesia. And finally, magmamahalan tayo mga magulang. Sa mga kabataan na namin ito, ang gusto ko lang na-mensahe sa inyo, makita niyo nawa na ang marriage ay hindi lang siya basta union ng isang, ng dalawang tao. Gusto ko kung makita ninyo na ang marriage o pagkakasawa ay isang paraan ng Diyos para matulungan tayo na-develop ang ating mga karakter at maging kagaya. Tandaan natin sa mga kabataan at sa mga magulang, sa mga may asawa, tandaan mo natin na ang goal po natin sa bawat isa ay matulungan ng maging kagaya ng Kristo at ay paranas dito sa mundo at maranasan sa natin dito sa mundo ang langit kahit na nasa lupa natin. Dahil naniniwala ako na ang pamilya nagmamahalan at nakikita si Kristo sa mga magulang, sa mga mag-asawa ay isang pamilya na lalago, isang pamilya na makakapag-share na ang pag-aasawa ng magkapamilya ay isang magandang bagay na hindi mahirap o hindi pangit na bagay. Ito po ay isang maganda, isang masaya, mahirap, oo, pero masayang journey habang tayo ay hihintay sa ating Panginoon Jesus. Nawa po, makita natin si Kristo sa ating mga